Gawin mo ito para sa amin, Weni. Ang mga salita ay tila hangin na humaplos sa tenga ni Weni. Malamig at nakakakilabot. Ngunit ang kahulugan nito ay parang kidlat na gumuhit sa nanlalabo niyang isipan. Buhayin mo ang magiging anak namin ni Rexander sa sinapupunan mo. Napayuko si Weni, hindi magawang salubungin ang mga mata ng kanyang among si Ma'am Clarice. Ang mga kamay niya na nakapatong sa kanyang kandungan ay nagsimulang manginig. Ilang sandali lang ang nakalipas, naroon siya sa kusina. Kausap sa cellphone ang kanyang inang humahagulgol sa kabilang linya. Kailangan na siyang maoperahan, anak. Kailangan natin ng malaking pera. Ang bawat salita ng kanyang ina ay parang mga karayom na tumutusok sa kanyang puso. Ang bunsong kapatid niya, si Baste, ay muling isinugod sa ospital. At ang halagang kailangan nila para sa operasyon ay isang halaga na kahit sa panaginip ay hindi niya kayang hawakan. Ngayon, narito siya sa loob ng malawak na silid ng kanyang amo, nakaupo sa isang antigong silya na parang anumang oras ay lalamunin siya sa lambuot. Sa kanyang harapan, si Ma'am Clarice, nakahiga sa kama, napapalibutan ng mga unan. Maputla ang balat nito at may mga nakakabit na tubo sa kamay. Ngunit sa kabila ng panghihina, ang mga mata nito ay may kakaibang determinasyon. Alam kong nabigla ka, Weni. Mahinang sabi ni Clarice, may bahid ng hirap sa kanyang paghinga. Pero wala na kaming ibang paraan at wala na rin akong oras. Naramdaman ni Weni ang unti-unting pag-init ng kanyang mga mata. Paano? Bakit siya? Isa lang siyang katulong na galing sa probinsya. Dahil mabuti kang tao, Weni. At dahil nakikita ko kung paano ka tingnan ng mga mata mo. Puno ng pangarap para sa pamilya mo. Bumukas ang pinto ng silid at pumasok ang asawa ni Clarice, si Sir Rexander. Ang tunog ng kanyang mamahaling sapatos sa sahig na gawa sa kahoy ay umalingaw-ngaw sa katahimikan. Napakataas niyang tingnan at sa ilalim ng bahagyang madilim na ilaw ng kwarto, bakas sa kanyang mukha ang pagod at pighati. Hindi ito nagsalita. Tumayo lang ito sa tabi ng kama, sa likod ni Clarice, at ipinatong ang kamay sa balikat ng asawa. Ngunit ang mga mata nito ay nakatuon kay Weni. Isang tingin na hindi niya mabasa, isang tingin na puno ng sakit at pagsusumamo. Ito ang unang beses na nakita niya itong ganito kahina. Palagi itong formal, magalang, pero may distansya. Ang CEO ng isang malaking kumpanya. Ngayon, para itong isang gusaling matayog na unti-unting gumuho. Hindi ko na kayang magkaanak, Weni. Pagpapatuloy ni Clarice, hinawakan nito ang kamay ng asawa. Pero ayokong iwan si Rexander na mag-isa. Gusto kong magkaroon siya ng isang bahagi ng akin. Isang anak. Ang magiging anak ninyo. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa mata ni Weni. Anak nila. Isang sanggol na manggagaling sa kanya at kay Sir Rexander. Hindi niya ito kayang isipin. Mali. Sobrang mali. Pero, Ma'am, ang lahat ng gastusin sa pagbubuntis mo, ako ang bahala. Ang pamilya mo, tutulungan namin. Ang operasyon ng kapatid mo, bayad na bukas din. Ang huling mga salita ni Clarice ay parang isang malakas na alon na humumampas at tuluyang nagwasak sa lahat ng kanyang pag-aalinlangan. Si Baste, ang kanyang maliit na kapatid. Ang buhay nito ang nakasalalay dito. Itinaas ni Weni ang kanyang nanginginig na tingin. Mula kay Ma'am Clarice na naghihintay ng kanyang sagot, ay napunta ito kay Sir Rexander na ngayon ay nakayuko na. Hindi makatingin sa kanya. Anong karapatan niyang tumanggi? Anong karapatan niyang isipin ang sarili niyang kahihiyan kung ang buhay ng kapatid niya ang kapalit? Huminga siya ng malalim, pinunasan ang kanyang luha gamit ang likod ng kanyang palad at tumingin ng diretso kay Clarice. Pumapayag po ako. Narinig niya ang biglaang paghinga ni Sir Rexander.
Nakita niya ang luhang dumaloy sa pisngi ni Clarice. Isang luha ng pasasalamat. Halika, lumapit kayo. Utos ni Clarice sa mahinang boses. Nag-aalangang tumayo si Wenny at lumapit sa kama. Sumunod din si Rexander sa kabilang panig. Inabot ni Clarice ang kamay ni Wenny, malamig ito. Pagkatapos ay inabot din nito ang kamay ni Rexander at ipinatong sa kamay niya. Hawak-hawak ni Clarice ang kanilang mga kamay na magkapatong. Makinig kayo sa akin. Tumingin si Wenny sa kanilang mga kamay. Ang magaspang niyang palad sa ilalim ng malambot at malakas na kamay ni Sir Rexander. Ito ay hindi lang isang kasunduan. Hinigpitan ni Clarice ang hawak sa kanila at sa huling pagkakataon ay nagsalita ito ng may diin na hinding-hindi malilimutan ni Wenny. Ito ay isang pangako. Ang mga sumunod na linggo ay lumipas na parang isang panaginip para kay Rexander. Isang panaginip na pilit niyang ginigisingan ngunit hindi niya magawa. Sa umaga, siya ang CEO na kinatatakutan at iginagalang. Sa gabi, umuuwi siya sa isang tahanang dahan-dahang binabalot ng katahimikan at anino ng papalapit na pamamaalam. Ang kanyang asawa, ang kanyang minamahal na si Clarice, ay unti-unti nang nilalamon ng karamdaman. Ngunit sa tuwing titingnan niya ito, isang ngiti pa rin ang isinasalubong nito sa kanya. Isang ngiti na nagsasabing, ayos lang ako, para sa atin ito. At sa gitna ng lahat ng ito, naroon si Wenny. Isang anino na tahimik na gumagalaw sa kanilang tahanan. Isang paalala ng kasunduang kanilang binuo sa loob ng silid na iyon. Sa simula, pilit niya itong iniiwasan. Ang bawat pagtama ng kanilang mga mata ay parang isang dagitab na nagpapaalala sa kanya ng kanyang tungkulin at kasabay nito ng isang kakaibang konsensya na hindi niya maipaliwanag. Tama ba ito? Gabi-gabi niyang tinatanong ang sarili habang nakatingin sa kisambi. Tama bang pagdaanan ni Wenny ang lahat ng ito? Tama bang danasin niya ang isang kaligayahang hindi naman talaga para sa kanya? Isang gabi, hindi siya makatulog. Bumaba siya para kumuha ng isang basong tubig. Ang buong bahay ay tahimik. Tanging ang mahinang ugong ng aircon ang kanyang naririnig. Ngunit nang papalapit na siya sa kusina, may naaninag siyang liwanag na nagmumula sa nakabukas na pinto ng refrigerator. Dahan-dahan siyang sumilip. At naroon si Wenny, nakaupo sa isang maliit na upuan, nakapantulog. Sa kanyang harapan ay isang platito ng hiniwang manggang hilaw at isang maliit na mangkok ng bagoong. Kitang-kita niya kung paano ito kumuha ng isang piraso, isinawsaw sa bagoong at dahan-dahang isinubo. Napapikit pa ito na para bang ninanamnam ang bawat kagat. Sa kabila ng bigat na kanyang nararamdaman, hindi napigilan ni Rexander ang isang bahagyang pagngiti. Pumasok siya sa kusina. Nagulat si Wenny at agad na napatayo. Sir, pasensya na po, nagutom lang po ako, sabi nito. Halatang nahihiya. It's okay, Wenny. Umupo ka. Mahinahon niyang sabi. Kumuha siya ng baso at nagsali ng tubig. Hindi ka rin makatulog? Umiling ito. Nagising lang po ako. Hinahanap po ng panlasa ko. Tumango si Rexander. Naupo siya sa silyang nasa tapat nito. May isang mesang pumapagitan sa kanila. Kumusta ang pakiramdam mo? May kailangan ka ba? Gamot? Bitamina? Ayos lang po ako, sir. Naaalagaan naman po ako ng mga doktor ni Ma'am Clarice. Katahimikan. Tanging ang tunog ng kutsarita ni Wenny na sumasandok ng bagoong ang maririnig. Pinagmamasdan niya ito. Simple lang ang itsura nito. Walang kolorete sa mukha. Pero may kung anong kapayapaan sa mga kilos nito. Isang kapayapaan na matagal nang nawala sa tahanang ito. Wenny, basag niya sa katahimikan. Kumusta ang pamilya mo sa probinsya? Biglang nagbago ang anyo ng mukha nito. Isang ngiti, isang totoong ngiti, ang sumilay sa mga labi nito sa unang pagkakataon. Ayos naman po sila, sir.
Si Baste po ang kapatid ko, nakalabas na ng ospital. Nagpapalakas na po siya. Habang nagkukwento si Wenny tungkol sa kanyang pamilya, tungkol sa kanilang munting bahay, at sa mga pangarap ng kanyang kapatid, nakita ni Rexander ang isang bagay na higit pa sa isang katulong, higit pa sa isang babaeng nagdadala ng kanyang anak. Nakita niya ang isang babaeng puno ng lakas at pagmamahal, isang babaeng handang isakripisyo ang lahat para sa mga taong mahalaga sa kanya, kagaya ni Clarice. Kinabukasan, sa sala, naabutan ni Rexander si Wenny na nakatulog sa sofa. May hawak itong libro tungkol sa pag-aalaga ng sanggol. Mukha itong pagod, ngunit may ngiti sa mga labi habang natutulog. Kumuha siya ng isang manipis na kumot mula sa cabinet. Dahan-dahan, lumuhod siya at maingat na ikinumot ito sa kanya. Inayos niya ang isang hibla ng buhok na tumatabing sa mukha nito. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang isang kakaibang pitik sa kanyang dibdib. Isang pakiramdam ng pag-aalala, ng paghanga. Ngunit nang siya'y tumayo at lumingon, natigilan siya. Nakatayo sa may pintuan ng sala si Clarice, nasa kanyang wheelchair. Pinagmamasdan silang dalawa. Walang emosyon ang mukha nito. Ngunit sa mga mata nito, nakita ni Rexander ang isang bagay na hindi niya inaasahan. Hindi galit, hindi selos, kundi isang malalim na lungkot at pagtanggap. Isang maliit na ngiti ang gumuhit sa labi ni Clarice bago nito pinaikot ang wheelchair at tahimik na umalis. Naiwan si Rexander na nakatayo, tuliro. Ang konsensya ay parang mga tinik na muling tumusok sa kanyang puso. Lumipas pa ang ilang araw. Isang hapon, habang pababa ng hagdanan si Wenny, bigla itong natapilok sa huling baitang. Isang sigaw na puno ng takot. Sa isang iglap, hindi na nag-isip si Rexander. Ang tanging alam niya ay kailangan niyang makarating dito. Mula sa kinatatayuan niya sa ibaba, sumugod siya at sa tamang sandali ay nasalo niya ito. Niyakap niya ito ng mahigpit. Ang katawan ni Wenny ay nanginginig sa kanyang mga braso. Ang init ng katawan nito at ang amoy ng baby powder mula sa balat nito ay biglang bumalot sa kanya. "Okay ka lang?" tanong niya. Ang boses ay garalgal. Dahan-dahang itinaas ni Wenny ang kanyang mukha. At ang kanilang mga mata ay nagtagpo. Ilang pulgada lang ang pagitan. Nakita niya ang takot sa mga mata nito. Ngunit sa ilalim niyon, may iba pa. Isang bagay na hindi niya pinangalanan. Ang pagtibok ng kanyang puso ay biglang bumilis, umalingaw-ngaw sa kanyang mga tainga. Ang buong mundo sa paligid nila ay tila nawala. Ngunit ang sandaling iyon ay biglang nabasag. Isang mahinang pag-ubo ang narinig nila mula sa itaas ng hagdanan, galing sa silid ni Clarice. Agad na binitawan ni Rexander si Wenny na parang napaso. Humakbang siya paatras, pilit na iniiwas ang kanyang tingin. Ang kuryenteng dumaloy sa kanilang dalawa ay biglang napalitan ng isang nakabibiinging hiya. "Mag-iingat ka sa susunod," sabi niya sa malamig na boses bago mabilis na tumalikod at naglakad palayo. Iniwan si Wenny na nakatulala sa paanan ng hagdan. Isang hiyaw na puno ng sakit at ng lahat ng lakas na natitira sa kanyang katawan. At pagkatapos niyon, isang tunog na pinakamatamis at pinakamahiwaga sa lahat. Ang unang yak ng isang sanggol. Napahiga si Wenny sa mga unan. Ang pawis ay tumatagaktak sa kanyang noo. Ang kanyang paghinga ay putol-putol. Ngunit lahat ng pagod at sakit ay biglang naglaho nang marinig niya ang iyak na yon. "It's a girl! Congratulations!" Masayang sabi ng doktora. Naramdaman ni Wenny ang paghigpit ng hawak sa kanyang kamay. Lumingon siya at nakita niya si Sir Rexander sa tabi niya. Ang buhok nito ay bahagyang magulo. Ang mamahalin nitong damit ay lukot. At ang mga mata nito ay namumula. Umiiyak si Sir Rexander. Tahimik pero tuloy-tuloy ang agos mula sa mga mata nito. Kinuha ng nurse ang sanggol na binalot sa isang puting lampin at dahan-dahang inilapit sa kanya.
Here's your daughter. Nanginginig ang mga kamay ni Weni nang buhatin niya ang munting anghel. Napakaliit, napakaperpekto. Ang mga mata nito ay nakapikit pa, ngunit ang maliliit na labi ay gumagalaw na tila may hinahanap. Hinaplos niya ang malambot nitong pisngi at sa sandaling iyon, ang buong mundo niya ay naging ang maliit na nilalang na iyon. Hiraya, isang mahinang bulong mula kay Rexander. Ang pangalang pinili ni Clarice, Hiraya, ang bunga ng ating mga pangarap. Napatingin si Weni kay Rexander at sa pagkakataong yon, wala ang amo at ang katulong. Tanging dalawang tao na sabay na pinagmamasdan ang isang milagro. Sabay silang umiiyak, sabay na nagpapasalamat. Ngunit ang kaligayahan ay sadyang napakadaling kumupas. Ang paglakas ni Weni at ni Baby Hiraya ay kasabay ng unti-unting panghihina ni Clarice. Ang mga ngiti nito ay nanatili, ngunit ang mga mata nito ay nagsasabi ng ibang kwento. Isang kwento ng pamamaalam. Isang linggo matapos silang makauwi mula sa ospital, ipinatawag ni Clarice si Weni sa kanyang silid. Si Weni lang. Pumasok siya. Karga-karga si Hiraya na mahimbing na natutulog. Naabutan niyang nakaupo si Clarice sa kama. Mas maputla kaysa dati, ngunit may ngiti sa kanyang mga labi. Ang ganda niya, Weni. Ang ganda-ganda ng anak natin. Sabi ni Clarice, ang boses ay halos pabulong na lang. Inilapit ni Weni ang sanggol. Nanginginig na iniabot ni Clarice ang kanyang kamay at hinaplos ang pisngi ni Hiraya. Isang luha ang gumulong sa kanyang pisngi. Salamat, Weni. Salamat sa regalong ito. Walang anuman po, ma'am. May kinuha si Clarice mula sa ilalim ng kanyang unan. Isang makapal na brown envelope at isang maliit na kahon na gawa sa kahoy. Para sa iyo ito, sabi ni Clarice. Iniabot ang mga ito kay Weni. Huwag mong bubuksan hanggat hindi mo talaga kailangan. Pangako? Nag-aalangang kinuha ni Weni ang mga ito. Para saan po ito, ma'am? Pasasalamat ko at para sa kinabukasan ninyo. Ngumiti ito nang may kahulugan. Hinawakan nito ang kamay ni Weni. Ang hawak nito ay mahina na, malamig. Tinitigan siya nito ng diretso sa mata. Alagaan mo sila. Sila po? Naguguluhang tanong ni Weni. Sila, si Rexander at ang anak ninyo. Bumagsak ang puso ni Weni. Bago pa siya makapagsalita, pumikit si Clarice at isang mahabang hininga ang pinakawalan nito na parang isang ibon na sa wakas ay pinalaya mula sa hawla at hindi na ito muling dumilat. Ang libing ay isang malungkot at marangyang kaganapan. Nakatayo si Weni sa isang sulok, karga si Hiraya na parabang isang estranghero sa dagat ng mga taong nakaitim na hindi niya kilala. Si Sir Rexander ay tila isang anino ng sarili nito. Nakatayo sa tabi ng kabaong, walang emosyon, nawawala sa sariling pighati. At doon, sa unang pagkakataon, nakita ni Weni ang ina ni Sir Rexander, si Doña Esmeralda. Isang matangkad na babae na may tindig ng isang reyna. Ang kanyang itim na bestida at perlas na kwintas ay sumisigaw ng kayamanan at kapangyarihan. Ngunit ang kanyang mga mata, nang dumaan ito, sa gawin ni Weni at sa sanggol na karga niya, ay kasing lamig ng yelo. Isang tingin ng sukdulan na pandidiri, na parabang si Weni ay isang dumi sa kanyang paningin. Naramdaman ni Weni ang pangingilabot. Agad niyang niyakap ng mahigpit si Hiraya. Pagkatapos ng libing, habang ang mga bisita ay unti-unti nang umuwi, tinipon ni Doña Esmeralda ang lahat ng mga katulong sa sala. Si Rexander ay naroon din, nakaupo sa isang silya, nakatulala sa kawalan. Tumayo si Doña Esmeralda sa gitna ng silid. Ang kanyang presensya ay pumuno sa bawat sulok. Ang kanyang boses, nang siya'y magsalita, ay matigas at walang bahid ng kalungkutan. May nawawala sa mga alahas ni Clarice. Lahat ay natigilan. Isang kwintas na diamante. Ang paborito niya.
Iginapang ni Doña Esmeralda ang kanyang matalim na tingin sa bawat isa sa kanila. Ang mga katulong ay napayuko, takot. Ngunit ang mga mata ng matanda ay huminto at nanatili sa isang tao lamang, kay Weni. At hindi ako titigil, pagpapatuloy nito, ang bawat salita ay may diin at lason. Hanggat hindi ko nahahanap ang magnanakaw. Ang mga salita ni Doña Esmeralda ay parang isang malakas na sampal sa mukha ni Weni. Naramdaman niya ang pagtingin sa kanya ng lahat ng iba pang kasambahay. Mga tingin na puno ng pagtataka, pagdududa, at ang iba, awa. Hindi po ako. Nanginginig ang boses ni Weni. Hindi ko po magagawa iyon. Isang sarkastikong tawa ang kumawala sa mga labi ni Doña Esmeralda. Lahat ng magnanakaw ay yan ang sinasabi. Lumapit ito sa kanya. Ang bawat hakbang ay mabigat at puno ng pagbabanta. Saan mo itinago? Wala po akong itinatago. Giit ni Weni. Niyakap ng mahigpit si Hiraya na nagsisimula ng maging aligaga sa kanyang mga bisig. Hindi siya pinansin ni Doña Esmeralda. Humarap ito sa pinakamatandang katulong, si Manang Flora. Haluhugin ninyo ang kwarto niya. Ngayon din. Nagkatinginan ang mga katulong, nag-aalangan. Ano pang tinatayo-tayo ninyo? Sigaw ng matanda. Walang nagawa si Manang Flora, kundi sumunod. Dahan-dahan itong umakyat sa hagdan patungo sa maliit na silid ni Weni sa ibaba. Kasunod ang dalawa pang katulong. Ang bawat segundo ng paghihintay ay parang isang oras ng pagpapahirap na puno ng katahimikan ng sala. Tanging ang mahinang pag-iyak ni Hiraya ang maririnig. Naramdaman ni Weni ang mga mata ni Rexander na nakatingin sa kanya, ngunit hindi niya magawang lumingon. Natatakot siya sa kung anong makikita niya. Pagdududa? O mas masahol pa, paniniwala sa sinasabi ng ina nito. Ilang sandali pa, bumaba si Manang Flora. Ang mukha nito ay maputla at sa nanginginig nitong mga kamay ay may hawak itong isang kumikinang na bagay. Isang kwintas na diamante. Namilog ang mga mata ni Weni. Hindi akin yan. Paanong, nahuli ka na? Ang boses ni Doña Esmeralda ay parang isang kulog. Kinuha nito ang kwintas mula kay Manang Flora at iwinagayway sa harap ng lahat. Ito ang ebidensya sa loob mismo ng kanyang bag na tagpuan. Isang kolektibong hininga ng pagkagulat ang narinig mula sa mga katulong. Hindi totoo yan. Sigaw ni Weni, ang mga luha ay nagsimula nang mamuo sa kanyang mga mata. Hindi ko alam kung paano napunta yan dyan. Si Ma'am Clarice. Sa wakas, nag-angat siya ng tingin kay Rexander. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsusumamo, naghahanap ng kahit isang katiting na pagtitiwala. Isang salita ng pagtatanggol mula sa lalaking ama ng kanyang anak. Sir Rexander, maniwala po kayo sa akin. Ngunit ang nakita niya ay sumira sa kanyang puso nang higit pa sa anumang akusasyon. Si Rexander ay nakatingin sa kanya. Ang kanyang mukha ay isang blangkong maskara ng pighati. Ngunit nang magtama ang kanilang mga mata, ang lalaki ang unang umiwas. Yumuko ito, ipinatong ang mga siko sa kanyang tuhod at isinubsob ang muka sa kanyang mga palad. Isang katahimikan, isang nakamamatay na katahimikan, at sa katahimikang iyon, nakuha ni Weni ang kanyang sagot. Hindi siya nito pinaniwalaan. Isang bagay ang pumutok sa loob ni Weni. Ang sakit, ang kahihiyan, ang pagtataksil. Lahat ay humalo at naging isang malamig at matigas na bato sa kanyang dibdib. Tumigil ang kanyang mga luha. Ang panginginig ng kanyang katawan ay napalitan ng isang nakakakilabot na panlalamig. Dahan-dahan niyang inilapit ang natutulog na si Hiraya kay Manang Flora. Pakihawak po muna. Pagkatapos, walang imik, tumalikod siya at naglakad patungo sa kanyang silid. Hindi na niya pinansin ang mga salita ni Doña Esmeralda. Hindi na niya kailangan marinig pa ang kahit ano. Kinuha niya ang kanyang maliit na bag,
ang parehong bag kung saan natagpuan ang kwintas. Wala siyang inilagay, wala siyang kinuha, maliban sa isang bagay. Ang brown envelope na ibinigay sa kanya ni Clarice. Isinuksok niya iyon sa loob ng kanyang damit, sa tapat ng kanyang puso. Nang lumabas siya ng bahay, nagsisimula ng umambon. Hindi siya lumingon, hindi siya nagpaalam. Bawat hakbang palayo sa malaking gate na iyon ay parang isang hakbang palayo sa isang buhay na hindi naman talaga para sa kanya. Habang naglalakad siya sa ilalim ng ulan na unti-unting lumalakas, ang mga luha na kanina niyang pinigilan ay bumuhos na nang walang tigil, humahalo sa malamig na tubig ulan sa kanyang pisngi. Nakasakay na siya sa isang bus paprobinsya bago niya namalayan. Nakaupo sa tabi ng bintana, pinagmamasdan ang mga patak ng ulan na humahabol sa salamin. Ang puso niya ay manhid, ang isip niya ay blangko. Nang bigla niyang maalala, ang envelope. Nanginginig ang mga kamay na kinuha niya ito mula sa kanyang damit. Basang-basa ang labas, ngunit ang loob ay nanatiling tuyo. Dahan-dahan niya itong binuksan. Sa loob, may dalawang bagay. Isang tseke, nakapangalan sa kanya. Nang makita niya ang halaga, napahawak siya sa kanyang bibig. Isang halaga na hindi lang makakapagpagaling kay Baste, kundi makakapagbago sa buong buhay ng kanyang pamilya. At sa ilalim nito, isang nakatuping sulat kamay. Ang pamilyar na sulat ni Clarice. Binuksan niya ito, "Mahal kong Weni." Ang uniforme ay perpektong lapat sa kanyang katawan. Ang buhok niya ay maayos na nakapusod. At ang kanyang ngiti, isang ngiti na pinraktis niya ng libu-libong beses sa harap ng salamin, ay laging handa para sa mga pasahero. Ito na si Weni ngayon. Flight Attendant Genevieve Weni Reyes, isang babaeng binuo ng pangarap, tinatag ng sakripisyo at pinatibay ng sakit. 6 na taon. 6 na mahahabang taon para kalimutan ng lahat. 6 na taon para ibaon sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang puso ang isang pangalan, isang mukha, at ang alaala ng isang maliit na sanggol na minsan niyang inari. Ginamit niya ang perang bigay ni Clarice sa tama. Napagamot niya si Bete, na ngayon ay malusog na at nag-aaral na sa kolehiyo. Nakapagpatayo siya ng isang maliit pero disenteng bahay para sa kanyang ina. At ang natira, ipinuhunan niya sa kanyang sarili. Nag-aral siya, nagsikap, at narating ang pangarap niyang makalipad at makita ang mundo. Ang bawat paglipad ay isang pagtakas. Ang bawat bagong bansa ay isang bagong pahina. Ngayon, nasa Ninoy Aquino International Airport siya, abala sa pag-aasikaso ng mga pasaherong pasakay sa flight patungong Singapore. Ngiti dito, tango doon. "Have a safe flight, sir." "This way, ma'am." Ang lahat ay isang pamilyar at komportableng rutina. Sa gitna ng ingay ng mga anunsyo sa airport, ng mga nag-uusap na tao, at ng mga humihilahod na maleta, isang tinig ang biglang pumailan lang. Isang tinig na maliit at matinis. Ngunit sa pandinig ni Weni, ito ay kasing lakas ng isang kulog. "Mommy!" Napatigil siya sa pag-check ng boarding pass. Sa simula, hindi niya ito pinansin. Maraming bata sa paligid, maraming ina. Ngunit may kung anong kirot sa kanyang puso na nag-utos sa kanyang lumingon. Dahan-dahan siyang lumingon sa direksyon ng boses. Nakita niya ang isang batang babae, mga 6 na taong gulang, nakasuot ng pink na bestida. Ang buhok nito ay nakatali sa 2 ponytails. At nakaturo sa kanya. Nanigas sa kinatatayuan si Weni. Ang nangiti sa kanyang labi ay unti-unting naglaho. Ang bata, ang mga mata ng bata, ang mga iyon, pamilyar. Pamilyar na pamilyar. At sa likod ng bata, isang lalaki ang lumitaw mula sa dami ng tao. Isang lalaking mas payat ngayon, may mga guhit na ng pagod sa ilalim ng mga mata. Ngunit ang tindig, ang anyo,
Ang mga matang iyon na minsan niyang tinitigan sa gitna ng gabi sa kusina, parang may bumara sa kanyang lalamunan. Ang puso niya ay nagsimulang tumambol ng napakabilis na para bang gusto nitong kumawala sa kanyang dibdib. Ang ingay ng airport ay biglang humina at naging isang malayong ugong. Ang buong mundo niya ay biglang lumiit at nagkasya sa 3 taong nakatayo sa gitna ng boarding gate. Siya, si Sir Rexander. Paano? Bakit dito? Ang bata na hindi pinapansin ang pagkatulala ng lahat ay biglang tumakbo. Mabilis, patungo sa kanya. Mami! Bago pa makakilos si Wenny, naramdaman niya ang pagyakap ng maliliit na braso sa kanyang mga binti. Mahigpit, na para bang ayaw na siyang pakawalan. Yumuko siya, nanginginig ang buong katawan at tinitigan ang mukha ng bata. Ngayon, malapitan na, walang duda. Ang mga matang iyon, ang ilong, ang mga labi. Si Hiraya, isang malakas na emosyon ang bumayo sa kanyang dibdib, isang halo ng saya at sakit, ng pagkasabik at takot. Ang anak niya, ang anak na iniwan niya. Dahan-dahang lumapit si Rexander. Ang bawat hakbang nito ay tila maingat, na para bang natatakot itong baka sa isang iglap ay maglaho siya na parang isang ilusyon. Huminto ito ilang talampakan mula sa kanya. Ang mga mata ay puno ng hindi maipaliwanag na emosyon, pagkagulat, pagsisisi, at isang bagay na hindi na pinangalanan ni Wenny, pag-asa. Nanginginig ang mga labi ni Rexander nang ito ay magsalita. Ang boses nito ay basag at puno ng hindi makapaniwalang himig. Wenny, totoo nga. Ikaw nga. Ang yakap ni Hiraya sa kanyang mga binti ay parang isang angkla na pumipigil sa kanya na tumakbo palayo. At kasabay nito, parang isang posas na muling nagkakabit sa kanya sa isang nakaraang matagal na niyang tinakasan. Nanginig ang kamay ni Wenny nang dahan-dahan niya itong ipatong sa ulo ng bata. Hi! Mahina ang kanyang boses, halos hindi marinig. Hiraya. Ang pagbigkas niya sa pangalan ay nagdulot ng panibagong kirot sa kanyang puso. Kilala niyo po ako? Tanong ng bata. Nag-aangat ng tingin. Ang mga mata ay bilog at puno ng pag-asa. Miss Reyes, okay ka lang ba? Isang boses mula sa kanyang katrabaho ang biglang nagpabalik sa kanya sa realidad. Nakita niya ang pagtataka sa mukha ng kanyang mga kasamahan at ang pag-uusisa sa mata ng ilang pasahero. Kailangan niyang kumilos. Kailangan niyang maging propesyonal. Dahan-dahan siyang tumayo ng tuwid, pilit na pinapakalma ang sarili. Tumingin siya kay Rexander at sa unang pagkakataon, ginamit niya ang kanyang flight attendant voice. Kalmado, formal at walang emosyon. Sir, pasensya na po. Nagkamali lang po siguro ang bata. Nakita niya ang sakit sa mga mata ni Rexander dahil sa kanyang mga salita. Wenny, please. May coffee shop po sa dulo ng terminal. Siguro po, mas mabuting doon na lang tayo mag-usap pagkatapos ng boarding. Sabi niya, hindi para sa kanya, kundi para sa kaayusan ng sitwasyon. Tumango siya sa kanyang katrabaho. Ako nang bahala dito. Matapos ang tila walang katapusang proseso ng pagpapasakay, nanginginig siyang nagpaalam sa kanyang hepe para sa isang maikling emergency break. Nakita niya sila sa isang sulok ng coffee shop. Si Rexander, nakaupo ng hindi mapakali, at si Hiraya, masayang gumuguhit sa isang tissue paper gamit ang hiram na ballpen. Huminga siya ng malalim bago lumapit. Sir Rexander. Agad na napatayo ang lalaki. Wenny, salamat. Salamat at pumayag kang kausapin ako. Hindi siya umupo. Nanatili siyang nakatayo, isang paraan para ipakita ang distansya sa pagitan nila. Ano po ang kailangan ninyo? Kailangan. Wenny, 6 na taon kitang hinanap.
Sabi nito, ang boses ay puno ng pait. 6 na taon akong nagsisisi sa araw-araw. Naramdaman niya ang pamilyar na kirot sa kanyang dibdib, pero pinigilan niya ito. Wala na po tayong dapat pag-usapan pa, sir. Meron. Marami. Ang tungkol sa kwintas. Hindi totoo yon, Wenny. Isang palabas lang yon lahat ng ina ko. Nalaman ko ang lahat. Maniwala ka sa akin. Patawarin mo ako sa hindi ko pag-imik ng araw na yon. Duwag ako. Patawarin mo ako. Ang bawat salita ng pag-amin nito ay parang isang martilyong pumupukpok sa pader na kanyang itinayo. Ngunit ang pader na yon ay gawa sa 6 na taon ng sakit at kahihiyan. Hindi ganoon kadaling gibain. Mommy, look! Biglang ipinakita ni Hiraya ang kanyang ginuhit. 3 stick figures na magkakahawak kamay. Isang mataas na lalaki, isang babae na nakapusod ang buhok, at isang maliit na bata sa gitna. It's Daddy, you and me. Napahakbang paatras si Wenny na para siyang napaso. Ang inosenteng guhit na yon ay isang sampal ng isang pamilyang hindi kailanman naging para sa kanya. Hiraya, stop it. Saway ni Rexander sa anak. Hindi ko alam kung anong sinabi ninyo sa kanya. Malamig na sabi ni Wenny. Ang mga mata ay nakatuon kay Rexander. Pero hindi ako ang nanay niya. Wenny, don't say that. Bakit? Hindi ba't yun naman ang totoo? Ipinanganak ko lang siya, pero hindi ako ang nanay niya. Nag-uunahan na ang mga luha sa kanyang mga mata, pero pilit niya itong nilalabanan. Tapos na ang kontrata ko. Tapos na ang kasunduan. Bayad na ako. Hindi pera ang usapan dito. Para sa akin, pera lang ang lahat ng yon. Pagsisinungaling niya, ang bawat salita ay sumusugat din sa sarili niyang puso. Kaya kung maaari, Sir Rexander, kalimutan niyo na ako. Ituring ninyo na hindi tayo nagkita ngayon. Tinalikuran na niya sila, hindi na makayanan pa. Kailangan na niyang umalis bago tuluyang bumagsak ang kanyang mga luha. Isa lang akong estranghero. Nagsimula na siyang maglakad palayo. Ang bawat hakbang ay kasing bigat ng semento. Narinig niya ang boses ni Rexander sa kanyang likuran. Isang huling desperadong sigaw na pumigil sa kanyang mga paa at sa pagtibok ng kanyang puso. Binasa mo ba ang sulat ni Clarice? Ang buong sulat? Natigilan si Wenny sa tanong ni Rexander. Isang tanong na hindi niya inaasahan. Ang buong sulat? Mayroon pa ba siyang hindi nabasa? Ngunit ang pag-aalinlangan sa kanyang mga mata ay tumagal lang ng isang sandali. Mabilis itong napalitan ng pamilyar na pader ng pagtatanggol. Umiling siya. Isang bahagyang pag-iling lang at tuluyan ng naglakad palayo. Nilamon ng mga taong nagmamadali sa airport. Naiwan si Rexander na nakatayo. Pakiramdam ay isang hangal. Si Hiraya ay humawak sa kanyang kamay. Daddy, where is Mommy going? Tumingin siya sa kanyang anak. Pagkatapos ay sa direksyon kung saan nawala si Wenny. Hindi. Hindi niya hahayaang ito na ang maging wakas, hindi sa pagkakataong ito. Kinuha niya ang kanyang cellphone at mabilis na tinawagan ang kanyang personal assistant. Carla, cancel my flight to Singapore. Cancel all my meetings for the week. I don't care how you do it, just do it. Bago pa man makasagot ang kanyang assistant, ibinaba na niya ang tawag. Lumuhod siya para magpantay sila ni Hiraya. Anak, our vacation is canceled. We have something more important to do. We're going to find your mommy. Hindi na siya nag-aksaya pa ng panahon. Sa loob ng ilang oras, ang kanyang mga private investigator na dati walang mahanap ay nabigyan ng bagong impormasyon. Ang pangalan ng airline kung saan nagtatrabaho si Wenny. At mula doon, ang mga piraso ng puzzle ay nagsimulang magkabit-kabit. Isang address sa isang tahimik na subdivision sa Quezon City. Kinabukasan, nanginginig ang mga kamay ni Rexander habang minamaneho ang sasakyan patungo sa address na yon. Ano ang sasabihin niya? Paano siya haharap sa pamilya nito matapos ang lahat?
Huminto siya sa tapat ng isang simpleng two-story house, malayo sa mansyon na kanyang kinalakhan, ngunit malinis, maayos, at higit sa lahat, mukhang isang tunay na tahanan. Huminga siya ng malalim bago bumaba ng sasakyan. Kumatok siya sa pinto. Isang babaeng may edad na ang nagbukas, ang ina ni Wenny. Nakita niya ang pagkagulat, pagkatapos ay pagtataka, at sa huli, isang malamig na pag-iingat sa mga mata nito. Sino po sila? Ako po si Rexander, sabi niya. Pilit na pinapakalma ang kanyang boses. Nandito po ako para kay Wenny. Nang mga sandaling iyon, isang binatilyo, matangkad at malusog, ang lumabas mula sa likod ng ginang. Inay, sino po iyan? Napatingin ang binatilyo kay Rexander at unti-unting nanlaki ang mga mata nito sa pagkilala. Kayo po si Sir Rexander? Baste? Tumango ang binata. Lumapit ito at inilahad ang kamay. Ako nga po. Sir, maraming salamat po sa lahat ng tulong ninyo sa amin noon. Kung hindi po dahil sa inyo ni Ma'am Clarice. Hindi na nito natapos ang sasabihin. Ang sinseridad sa boses ng kapatid ni Wenny ay parang isang balsamo sa sugatan niyang kaluluwa. Pinapasok siya ng mag-ina. Sa loob ng ilang oras, nagkwento sila. Nalaman niya kung paano itinaguyod ni Wenny ang buong pamilya. Walang bahid ng galit. Tanging pasasalamat ang narinig niya mula sa kanila. Ang pag-asang kanina'y maliit na bagalang ay nagsimulang magliyab sa kanyang puso. Gabi na nang magpaalam siya. Ngunit sa halip na umuwi, ipinarada niya ang kanyang sasakyan sa kabilang kalsada kung saan tanaw niya ang bahay. Maghihintay siya kahit gaano katagal. Nagsimulang umambon. Ang mga patak ng ulan ay tumatama sa windshield ng kanyang sasakyan. Parang mga luhang hindi niya kayang ilabas. Ang ulan. Katulad ng araw na umalis si Wenny. Ngunit ngayon, hindi na niya ito hahayaang umalis mag-isa. Ilang oras pa isang taxi ang huminto sa tapat ng bahay. Bumaba si Wenny, payong ang hawak. Mukha siyang pagod. Bumaba si Rexander ng sasakyan. Ang tunog ng pagsara ng pinto ay nagpatigil kay Wenny. Lumingon ito at sa ilalim ng ilaw ng poste, nakita niya ang pagkagulat sa mukha nito. Naglakad siya palapit, hindi alintana ang ulan na bumabasa sa kanya. Wenny, nakatayo lang ito roon, hawak ang payong. Ang pader sa kanyang mga mata ay naroon pa rin. Ngunit sa pagkakataong ito, nakita ni Rexander ang mga bitak. Anong ginagawa mo dito? Hindi ako aalis hanggat hindi tayo nag-uusap ng maayos, sabi niya. Ang boses ay desperado. Handa akong maghintay dito buong gabi, kahit buong linggo. Wenny, please. Nakita niya ang paglambot ng kanyang mga mata. Nakita niya ang pag-aalinlangan. Ito na ang pagkakataon niya. Ngunit sa sandaling iyon, isang pares ng nakakasilaw na headlight ang biglang tumutok sa kanila. Isang itim at mamahaling sasakyan ang huminto sa kanilang tabi. Ang makina ay marangyang umuugong. Bumukas ang pinto sa passenger side at mula roon, sa kabila ng ulan, lumabas ang isang figura na pareho nilang kinatatakutan. Si Doña Esmeralda. Nakatayo sa ilalim ng isang itim na payong na hawak ng kanyang driver. Ang mukha ay walang emosyon. Ang mga mata ay parang dalawang matalim na punyal. Tumingin ito kay Rexander. Pagkatapos ay ibinaling ang tingin kay Wenny. Isang tingin na puno ng pangmamaliit. Mula ulo hanggang paa. At sa gitna ng katahimikan na tanging patak ng ulan lang ang naririnig, nagsalita ito. Ang boses nito ay kalmado, ngunit puno ng lason. Sapat na para patayin ang anumang pag-asang nabubuhay. Kahit kailan, hindi magiging karapat-dapat ang isang magnanakaw na tulad mo para sa anak ko. Ang mga salita ni Doña Esmeralda ay lumapag na parang isang blok ng yelo sa puso ni Wenny. Malamig, mabigat,
Nakakamanhid, ito na naman. Ang parehong kahihiyan, ang parehong pakiramdam na isa siyang dumi na walang karapatan sa mundo ng mayayaman. Ang unang bumigay ay ang kanyang mga tuhod. Naramdaman niya ang unti-unting panghihina, ang pagnanais na bumagsak na lang sa basang semento at hayaan na siyang lunurin ng ulan at ng sarili niyang pighati. 6 na taon na ang nakalipas, ngunit ang sugat ay sariwa pa rin na parang kahapon lang nangyari. At tulad ng dati, ang unang pumasok sa isip niya ay ang tumakbo. Tatalikod siya, papasok sa bahay, isasara ang pinto, at hindi na muling lalabas pa. Ngunit bago pa man niya magawang ihakbang ang kanyang mga paa, isang anino ang biglang humarang sa kanyang harapan. Natigilan siya. Si Rexander. Hindi ito nagsalita. Ngunit ang kilos nito ay mas malakas pa sa anumang salita. Humakbang ito at tumayo sa pagitan niya at ni Doña Esmeralda. Pisikal na nagsisilbing isang panangga. Ang likod nito na ngayon ay basang-basa na sa ulan ang tanging nakikita niya. Ngunit ang likod na yon ay parang isang pader na hindi kayang gibain. Rexander, what is the meaning of this? Umalis ka dyan! Utos ng kanyang ina. Ngunit hindi gumalaw si Rexander. Dahan-dahan itong lumingon, hindi sa kanya, kundi sa ina nito. At nang magsalita ito, ang boses nito ay kalmado, ngunit may bigat at diin na hinding-hindi pa naririnig ni Wenny mula rito. Ina, isang salita lang, pero sapat na para patigilin si Doña Esmeralda. Tapos na po, pagpapatuloy ni Rexander. Ang 6 na taong pagpapanggap, ang 6 na taong kasinungalingan. Humarap ito ng buo sa kanyang ina. Hindi ko na po kayo hahayaan. Ang titig nito ay matalim. Hindi ako papayag na saktan niyo ulit siya, ina. Napaatras si Doña Esmeralda na para bang nasampal. Nakita ni Wenny ang pagkagulat sa mga mata ng matanda, ang hindi makapaniwalang anyo sa mukha nito. Ang kapangyarihan nito sa anak ay biglang naglaho. Tumalikod si Rexander at humarap kay Wenny. Ang galit sa mga mata nito kanina ay napalitan ng isang malalim na pagsusumamo. Hinawakan nito ang kanyang mga braso. Wenny, huwag kang maniwala sa kanya. Please, huwag ka nang umalis ulit. Nakatulala lang si Wenny. Ang utak niya ay hindi maproseso ang nangyayari. Ang lalaking nanahimik noon ay nagsasalita na ngayon. Ang lalaking yumuko noon ay nakatayo na, nang tuwid para sa kanya. Pupumasok ka na sa loob, sabi ni Rexander. Ang boses ay nanginginig na. Ako nang bahala dito. Mag-usap tayo pagkatapos. Pangako. Hindi alam ni Wenny kung paano, pero ang kanyang mga paa ay kusang gumalaw. Naglakad siya paatras. Papasok sa kanilang gate, ang mga mata ay hindi inaalis kay Rexander. Pagkapasok niya sa loob ng bahay, hindi niya ito isinara. Sumilip siya sa siwang. Mula roon, nakita niya ang pagtatalo ng mag-ina. Hindi niya marinig ang mga salita. Tanging ang galit sa boses ni Doña Esmeralda at ang kalmado, ngunit matatag na tono ni Rexander. Ilang sandali pa, sa isang galaw ng pagkatalo, tumalikod si Doña Esmeralda. Padabog na pumasok sa sasakyan at umalis. Naiwan si Rexander na nakatayo mag-isa sa gitna ng ulan. Tumingin ito sa direksyon ng bahay nila, isang tingin na puno ng sakit at pag-asa, bago ito tumalikod at bumalik sa sarili nitong sasakyan. Nang mawala na ang sasakyan ni Rexander sa paningin, doon lang isinara ni Wenny ang pinto. Napasandal siya rito. Ang puso ay kumakarera. Ang tanong ni Rexander sa airport ay biglang bumalik sa kanyang isipan, malinaw na parang kristal. Binasa mo ba ang sulat ni Clarice? Ang buong sulat? Ang sulat. Tumatakbo siyang umakyat sa kanyang kwarto. Binuksan niya ang kanyang lumang baul, ang lalagyan ng lahat ng kanyang mga itinatagong alaala. Sa ilalim ng mga damit at lumang litrato, naroon pa rin ito. Ang brown envelope, medyo luma na ang itsura.
Nanginginig ang mga kamay na kinuha niya ang nakatuping sulat. Binasa niya ang mga pamilyar na salita ng pasasalamat. Ngunit ngayon, may iba siyang hinahanap. Habang binubuklat niya ang papel na medyo naninilaw na, napansin niya ang isang bagay na hindi niya napansin noon sa sobrang pighati. Ang huling pahina ay bahagyang nakadikit sa nauna, na para bang naisara ito habang medyo basa pa ang tinta. Dahan-dahan, maingat niyang pinaghiwalay ang mga pahina. At doon, sa likod, may mga salita pa. Isang huling bahagi na hindi niya nabasa. Isang postscript. Ang kanyang mga mata ay lumuha habang binabasa ang sulat kamay ni Clarice. P.S. Mahal kong Weni, may mga bagay na hindi kailangan sabihin para makita. At may mga damdamin na nararamdaman kahit hindi aminin. Weni, nakikita ko. Alam ko. Nakikita ko ang paraan ng pagtingin ninyo ni Rexander sa isa't isa. Hindi ako bulag at lalong hindi ako galit. Sa katunayan, sa mga huling araw ko ang nakikita ko sa inyo ang nagbibigay sa akin ng kapayapaan. Huwag kang matakot magmahal, Weni. Huwag mong isipin na ito ay isang pagkakamali. Dahil ang pamana na gusto kong iwan ay hindi lang si Hiraya. Ang pamana ko ay ang pag-asa na magiging masaya kayong dalawa. Na sa pag-alis ko, may mag-aalaga sa lalaking pinakamamahal ko. Kaya inuulit ko ang huling habilin ko. At sana ngayon, maintindihan mo na ang tunay kong kahulugan. Alagaan mo sila. Bumuhos ang mga luha ni Weni, ngunit hindi ito luha ng sakit. Ito ay luha ng pagkamulat, ng paglaya. 6 na taon. 6 na taon siyang nabuhay sa isang kasinungalingan, sa isang maling akala na isa siyang hadlang. 6 na taon niyang dinala ang bigat ng isang kasalanang hindi naman pala kasalanan sa mata ng taong pinakaimportante sa lahat. Niyakap niya ang sulat sa kanyang dibdib na para bang niyayakap niya si Clarice. Ang lahat ng pader na kanyang itinayo ay gumuho. Ang lahat ng takot at pag-aalinlangan ay naglaho. Kinuha niya ang kanyang cellphone, ang mga daliri ay nanginginig pa rin. Ngunit ngayon ay dahil sa ibang emosyon. Isang emosyon ng pag-asa at determinasyon. Hinanap niya ang numerong ibinigay sa kanya ni Baste kanina lang. Ang numero ni Rexander. Dinial niya ito. Nang sumagot ito sa unang ring pa lang, hindi na siya nag-aksaya pa ng panahon. Kailangan nating mag-usap. Ngayon na. Ang tawag ni Weni ay parang isang kidlat na gumising sa bawat himaymay ng kaluluwa ni Rexander. Hindi na siya nagtanong pa. Alam niya sa tono ng boses nito na may nagbago. Saan? Iyon lang ang kanyang sinabi. Nagkita sila sa isang maliit na coffee shop na bukas pa, malayo sa kabihasnan. Isang lugar kung saan tanging ang tunog ng coffee machine at ang mahinang ulan sa labas ang maririnig. Nauna siyang dumating. Ang bawat minuto ng paghihintay ay isang pagsubok. Paano kung magbago ang isip nito? Paano kung ito na ang huling beses na makikita niya ito? Pagkatapos, pumasok ito. Wala na ang uniforme ng flight attendant. Nakasuot lang ito ng simpleng maong at puting t-shirt. Ngunit para kay Rexander, ito ang pinakamaganda nitong anyo. Ang anyo ng Weni na kanyang nakilala. Ang Weni na lihim niyang minahal. Umupo ito sa tapat niya. Walang nagsalita sa simula. Pagkatapos, dahan-dahan, inilabas nito mula sa kanyang bag ang isang pamilyar na sulat na may luma ng itsura. Inilapag nito iyon sa gitna ng kanilang mesa. Isang tulay na papel sa pagitan ng kanilang nakaraan at ng posibleng hinaharap. Ang huling pahina, sabi nito sa mahinang boses. Hindi ko nabasa noon. Kinuha ni Rexander ang sulat. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binabasa niya ang sulat kamay ng kanyang yumaong asawa. Binasa niya ang pasasalamat at pagkatapos, binasa niya ang postscript. Ang pamana ko ay ang pag-asa na magiging masaya kayong dalawa. Alagaan mo sila.
Isang butil ng luha ang pumatak sa papel. Hindi niya ito napigilan. Isinara niya ang kanyang mga mata. At sa isang iglap, naintindihan niya ang lahat. Ang bigat na dinala ni Clarice, ang sakripisyo, ang basbas. Pagkatapos ay naramdaman niya ang isang kamay sa ibabaw ng kanyang kamay. Ang kamay ni Wenny. Mainit. Totoo. Patawarin mo ako, sabay nilang sabi sa isa't isa. At sa pagkakataong yun, ang 6 na taon ng sakit at hindi pagkakaunawan ay nagsimulang maghilom. Sa gitna ng kanilang emosyonal na sandali, biglang nagring ang cellphone ni Rexander. Inisip niyang huwag itong pansinin, ngunit nakita niya ang pangalan sa screen. Manang Flora. Ang pinakamatanda at pinakapinagkakatiwalaang kasambahay nila. May kung anong kaba siyang naramdaman. Sinagot niya ito. Manang? Sir Rexander. Ang boses sa kabilang linya ay nanginginig at puno ng pag-iyak. Patawarin niyo po ako. Hindi na po kaya ng konsensya ko. Sir, may kailangan po kayong malaman tungkol sa kwintas. Nagkatinginan sila ni Wenny. 1 oras ang lumipas. Nasa loob na sila ng sasakyan ni Rexander. Nakaparada sa isang madilim na eskinita malapit sa mansyon. Dito sila pinapunta ni Manang Flora. Takot na makita ng ibang katulong. Lumapit ang matanda sa bintana ng sasakyan. Ang mukha nito ay basang-basa sa luha. Sir, Wenny, patawarin niyo po ako. Paulit-ulit nitong sabi. Napilitan lang po ako. Tinakot po ako ni Doña Esmeralda. Natatanggalin niya ako sa trabaho at sisiguraduhing wala na akong makukuhang iba. Siya po ang nag-utos sa akin na ilagay ang kwintas sa bag mo, Wenny. Ang pag-amin ay parang isang huling pako na isinara ang kabaong ng mga kasinungalingan. Kahit alam na ni Rexander ang totoo, iba pa rin pala kapag narinig mo mismo mula sa isang saksi. Nagpasalamat si Rexander sa katapatan ni Manang Flora at sinigurong hindi ito mawawala ng trabaho. Pagkaalis ng matanda, isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa loob ng sasakyan. Hinawakan ni Wenny ang kamay ni Rexander. Ang mga mata nito ay nagtatanong, ano ang susunod? Isang malamig na determinasyon ang pumuno kay Rexander. Umuwi ka na, Wenny. May kailangan lang akong tapusin. Hindi na siya nagpaliwanag pa. Hindi na kailangan. Nagmaneho siya pabalik sa mansyon. Ang bahay na minsan ay naging tahanan niya ay ngayon ay parang isang malamig na palasyo ng kasinungalingan. Naabutan niya ang kanyang ina sa sala. Nagbabasa ng isang libro na para bang walang nangyari. Rexander, nag-abala ka pang bumalik, sabi nito. Hindi man lang nagaangat ng tingin. Hindi siya sumagot. Tumayo lang siya sa harap nito. Naghintay. Nang sa wakas ay maramdaman ni Doña Esmeralda ang bigat ng kanyang titig. Dahan-dahan itong nag-angat ng tingin. Nakausap ko si Manang Flora. Simpleng sabi ni Rexander. Nakita niya ang bahagyang panginginig ng kamay ng kanyang ina na may hawak sa libro. Ilang taon, ina? Tanong niya. Ang boses ay kalmado ngunit puno ng sakit. Ilang taon ninyong hinayaan na maniwala ang buong mundo na si Wenny ay isang magnanakaw? Ilang taon ninyong hinayaan na mabuhay ang sarili ninyong anak sa kasalanan at panghihinayang? Ginawa ko lang kung ano ang tama para sa pamilyang ito. Depensa ng matanda. Ang tama? Tumaas ang boses ni Rexander. Tama ba ang manira ng buhay ng isang inosenteng tao? Tama ba ang ilayo ang isang ina sa kanyang anak? Tama ba ang magsinungaling sa sarili ninyong anak? Hindi mo siya anak. Isa lang siyang pagkakamali na kailangang itama. Siya ang buhay ko, ina. Siya at si Wenny. Sigaw ni Rexander, ang lahat ng pinigil niyang emosyon sa loob ng 6 na taon ay sumabog. At kung hindi ninyo kayang tanggapin yan, kung hindi ninyo kayang humingi ng tawad sa babaeng sinira ninyo ang buhay, kung ganon, huminga siya ng malalim. Ang mga susunod na salita ay ang pinakamabigat na bibitawan niya sa buong buhay niya.
Kung hindi niyo kayang tanggapin si Weni at Hiraya, ituring niyo na lang na wala kayong anak. Binitiwan ni Doña Esmeralda ang kanyang libro. Ang tunog ng pagbagsak nito sa sahig ay umalingaw-ngaw sa nakabibinging katahimikan. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, nakita ni Rexander ang kanyang ina na talunan. Ang matigas na postura nito ay biglang nanghina. Ang mapagmataas na tingin nito ay napalitan ng gulat at sakit. Naupo ito ng mabagal sa silya na para bang biglang bumigat ang kanyang buong katawan. Isang babaeng reyna sa sarili niyang kaharian, ngayon ay mag-isa sa kanyang trono. Tumalikod si Rexander at naglakad palayo. Hindi lumingon. Ang bawat hakbang ay isang paglaya mula sa nakaraan. Ngunit habang papalabas siya ng pinto, isang tanong ang gumugulo sa kanyang isipan. Ngayong tapos na ang laban sa kanyang pamilya, tapos na rin kaya ang laban para sa puso ni Weni? O huli na ba talaga ang lahat? Nasa airport na naman si Weni. Ngunit sa pagkakataong ito, iba ang pakiramdam. Hindi na ito isang pagtakas. Ang uniforme na dati niyang tinitingnan bilang isang kalasag ay ngayon ay parang isang kasuotan na lang. Nakatayo siya malapit sa boarding gate. Pinagmamasdan ang mga pamilyang masayang nagpapaalam sa isa't isa. Papunta siya sa isang 3-day flight papuntang Dubai. Ngunit ang isip niya ay wala roon. Ang isip niya ay nasa lalaking huli niyang nakausap kagabi. Matapos ang lahat ng revelasyon, isang pakiramdam ng kalayaan ang bumalot sa kanya. Ngunit kasama ng kalayaan na yon ay isang bagong takot. Ngayon na wala ng mga kasinungalingan, ano na ang susunod? Kaya ba talaga niyang buksan muli ang kanyang puso ng buo? Kaya ba niyang magtiwala ulit? Ang tiket sa kanyang kamay ay parang isang simbolo. Isang simbolo ng buhay na kanyang binuo mag-isa. Isang buhay na ligtas, stable, pero malungkot. Handa na ba siyang bitawan ito para sa isang bagay na hindi sigurado? Final boarding call for flight AK335 to Dubai. Ang anunsyo ay parang isang hudyat. Huminga siya ng malalim, hinigpitan ang hawak sa kanyang maleta, at nagsimulang maglakad patungo sa gate. Marahil kailangan niya ng panahon, marahil kailangan niya ng distansya para makapag-isip. Mommy! Ang pamilyar na sigaw na yon ay muling nagpatigil sa kanyang mundo. Lumingon siya at naroon sila. Tumatakbo palapit sa kanya si Rexander. Hila-hila sa isang kamay si Hiraya na halos madapa-dapa sa pagmamadali. Huminto sila sa harap niya, parehong humihingal. Huwag kang umalis, sabi ni Rexander sa pagitan ng kanyang mga paghinga. May trabaho po ako, sir. Mahina niyang sagot, kahit ang puso niya ay gustong sabihin ang iba. Hindi na, Sir Weni. Rexander na lang. Please. Tumingin ito sa kanyang mga mata, at sa mga mata nito, nakita niya ang lahat. Ang pagsisisi, ang sakit, ang takot, at ang isang pag-ibig na dalisay at hindi mapagkunwari. Alam kong marami akong pagkakamali, Weni. Alam kong nasaktan kita ng sobra-sobra, at marahil, hinding-hindi ko na mabubura ang sakit na yon. Pero nandito ako ngayon nakikiusap sa'yo. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Dahan-dahan, sa harap ng lahat ng tao sa airport, lumuhod si Rexander sa isang tuhod. Hindi ito isang engranding proposal, walang singsing. Tanging isang lalaking ibinababa ang lahat ng kanyang pride. Bigyan mo ako ng pagkakataong bumawi. Bigyan mo ako ng pagkakataong maging ama sa anak natin. At kung papayag ka, bigyan mo ako ng pagkakataong maging asawa mo. Hindi ko nahahayaang may manakit sa'yo. Hinding-hindi na. Ang mga tao sa paligid ay nagsimulang magbulungan. Ang iba ay kinikilig. Ang iba ay kumukuha ng video. Ngunit para kay Weni, wala siyang ibang nakikita kundi ang lalaking nakaluhod sa kanyang harapan. At pagkatapos, naramdaman niya ang isang maliit na yakap sa kanyang binti. Si Hiraya, umiiyak ito. Please don't leave us again, Mommy. Please stay with us.
Ang mga salitang yon, ang mga luhang yon, iyon ang huling tumunaw sa natitirang yelo sa kanyang puso. Binitawan niya ang hawak sa kanyang maleta. Ang tunog ng pagbagsak nito sa sahig ay parang isang hudyat ng pagpaparaya. Lumuhod din siya para magpantay sila ni Hiraya. Niyakap niya ang bata ng mahigpit. Hindi na alis si Mami. Pangako. Hinalikan niya ito sa noo. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang nag-angat ng tingin kay Rexander na hanggang ngayon ay nakaluhod pa rin. Ang mga luha ay malaya nang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Ngunit ngayon, ito ay mga luha ng kaligayahan. Ngumiti siya. Isang tunay na ngiti. At sa gitna ng lahat, tumango siya. Tumayo si Rexander at niyakap silang dalawa ni Hiraya. Isang yakap na nagsasabi ng lahat. Isang yakap na bumubuo sa lahat ng nasira. Isang yakap ng pamilya. Makalipas ang ilang buwan, sa isang dalampasigan kung saan ang buhangin ay kasing puti ng damit na suot ni Wenny, pinanood nilang tatlo ang paglubog ng araw. Hawak ni Rexander ang kanyang kamay sa isang panig. At sa kabilang panig naman ay si Hiraya, masayang tumatawa habang hinahabol ang mga alon. Walang engrandeng kasalan. Isang simple at pribadong seremonya lang. Kasama ang kanyang pamilya at ang iilang tunay na kaibigan. Maging si Manang Flora ay naroon. Tumingin si Wenny sa dalawang pinakamahalagang tao sa kanyang buhay. Ang lahat ng sakit, lahat ng sakripisyo, lahat ng luha, lahat ay may kapalit. Hindi sa dugo, kundi sa puso na susukat ang tunay na pamilya. At sa wakas, pagkatapos ng lahat ng paglalakbay at paghihintay, si Wenny ay umuwi na. 5 taon. 5 taon na ang lumipas mula ng araw na yon sa airport. Ang araw kung kailan pinili ni Wenny na bitawan ang kanyang maleta at yakapin ang kanyang tadhana. Ang umaga ay nagsisimula na ngayon, hindi sa ingay ng alarm clock para sa isang flight, kundi sa sinag ng araw na tumatagos sa bintana ng kanilang silid at sa mabigat ngunit komportableng braso ni Rexander na nakayakap sa kanyang baywang. Dahan-dahan siyang gumalaw, maingat na inalis ang kamay nito para hindi ito magising. Ngumiti siya habang pinagmamasdan ang mahimbing na natutulog niyang asawa. Ang mga guhit ng pagod sa mukha nito noon ay napalitan na ng kapayapaan. Ang CEO na dati laging seryoso ay may bahagya na ngayong ngiti sa mga labi habang natutulog na para bang ang lahat ng kanyang panaginip ay matatamis. Tahimik siyang bumangon at lumabas ng silid. Ang kanilang bahay sa tabi ng dagat ay simple lang kumpara sa mansyon, ngunit bawat sulok nito ay puno ng init at pagmamahal. Pumunta siya sa kusina para maghanda ng almusal. Habang nagtitimpla ng kape, natanaw niya sa kanyang peripheral vision ang isang maliit na frame sa ibabaw ng refrigerator. Isang litrato ni Clarice, nakangiti. Hindi na ito isang masakit na alaala, kundi isang paalala ng isang sakripisyo na naging pundasyon ng kanilang kaligayahan. Salamat, Clarice! Bulong niya, isang ritual na halos araw-araw niyang ginagawa. Good morning, Mommy! Isang masiglang boses ang pumuno sa kusina. Lumingon si Wenny at sinalubong ng isang mahigpit na yakap mula sa likod. Si Hiraya, 11 taong gulang na, ay kasing tangkad na halos ng kanyang balikat. Ang dati mahiyain na bata ay isa ng bibo at matalinong dalagita. Good morning, anak, sabi ni Wenny. Hinalikan ito sa noo. Ang aga mo namang nagising. May project po kami Sila daddy po. Tulog pa ang daddy mo. Hayaan muna natin. Pagod yon galing sa business trip. Pagkatapos ng ilang taon, nagdesisyon si Wenny na iwan ang pagiging flight attendant para magtayo ng isang maliit na coffee shop malapit sa kanilang lugar. Isang pangarap na natupad sa tulong ni Rexander. Doon niya ibinuhos ang kanyang passion, habang si Rexander naman, kahit gaano ka-busy, ay laging umuuwi sa kanila gabi-gabi. Habang naghahanda sila ng pandesal
at mainit na tsokolate, narinig nila ang tunog ng isang sasakyan sa labas. "Sino yon, Mami?" Ang aga naman. Sumilip si Wenny sa bintana at napangiti. Isang itim na van. At mula roon, bumaba ang isang babaeng may edad na, nakasuot ng eleganteng bestida, bitbit ang isang bayong na puno ng mga prutas. "Lola is here," sabi ni Wenny. Tumakbo si Hiraya palabas. "Lola Esme." Napanood ni Wenny mula sa bintana ang pagyakap ng kanyang anak kay Doña Esmeralda. Ang matandang babae, na dati kasing lamig ng yelo, ay may ngiti na ngayon sa mga labi habang hinahaplos ang buhok ng kanyang nag-iisang apo. Hindi naging madali ang daan patungo sa pagpapatawad. Ngunit unti-unti, sa paglipas ng mga taon, lalo na dahil sa pagmamahal nito kay Hiraya, ang pader sa pagitan nila ni Doña Esmeralda ay gumuho. Linggo-linggo na itong bumibisita, dala-dala ang mga paboritong prutas ni Hiraya. Hindi na nila pinag-uusapan ang nakaraan. Sa halip, tinututukan na lang nila ang kasalukuyan. Pumasok sila sa loob at tamang-tama, lumabas ng silid si Rexander, mukhang bagong gising. "Ina," bati niya, may ngiti sa mga labi. Gising na pala ang paborito kong anak, biro ng matanda. Ang eksena ay perpekto. Ang amoy ng kape, ang tawanan ni Hiraya, ang pag-aasaran ng mag-ina. Napuno ng pasasalamat ang puso ni Wenny. Maya-maya, habang nag-aalmusal silang lahat sa kanilang beranda na nakaharap sa dagat, hinawakan ni Rexander ang kamay ni Wenny sa ilalim ng mesa. "Happy anniversary, mahal ko," bulong nito. Sapat lang para marinig niya. Oo nga pala, anibersaryo ng kanilang kasal. Sa sobrang abala niya sa araw-araw na kaligayahan, nakalimutan na niya. Ngumiti siya pabalik. Happy anniversary. Pinagmasdan niya ang kanyang pamilya, ang asawang nagmamahal sa kanya ng buo, ang anak na nagbibigay liwanag sa kanyang mundo, at ang biyenang natutong magpatawad at tumanggap. Ang buhay ay hindi perpekto, ngunit para kay Wenny, ito ay higit pa sa sapat. Ito ay isang biyaya na ipinagkaloob ng isang anghel, tinupad ng tadhana, at inalagaan ng isang pag-ibig na sinubok ng panahon. Ang dating babaeng tumatakas ay natagpuan na ang kanyang tahanan, hindi sa isang lugar, kundi sa mga taong nasa paligid niya.